Welcome to Marv's TV. I-replace lang natin ng battery itong multi-tester. Yan, mahina na siya. Wala nang halos response. Tapos may battery sign. Ibig sabihin lobat na yung battery. Replace natin siya ng battery. Okay, buksan na natin. Tanggalin muna natin yung test prods niya. Mayroon lang siyang dalawang screw dito sa likuran. Okay. Ito yung battery niya, 9 volts battery. Linisan lang natin. Ito yung 9 volts battery same sa natin. Nabili natin. Ito is almost na rin to, 2 years na rin tong tester na to, hindi pa napapalitan. Alay natin konti yung probe niya, ilabas natin yung niya, yung terminal. Meron siyang fuse, resistor. Ito yung dalawang spring na to is para sa audio. The Bluetooth device is connected successfully. Linisan natin konti. Okay, kabit na natin. Okay, madali lang siyang magpalit ng battery. Makikita nyo, malakas na yung indicator. Wala na siyang battery sign. Okay. Subukan natin yung negative, common, black, positive dito sa voltage test, gitna. Okay, sa continuity beep tayo. Yan, malakas. Bagong battery. Balik na natin yung rubber. Sunod nito is testing natin. Mag-content tutorial tayo ng tester.
paano gamitin. Sa paano gamitin yung selector switch nya dito sa AC volts. AC volts yung ititester natin dito galing sa outlet natin. Kunin natin yung outlet natin. Oh, 187 volts AC. Ito yung reading niya, 186 volts AC. AC. Ito pwedeng magkabaligtaran. Walang polarity. Dapat pag nag-test ka, hindi mo dapat to madikit yung dalawang probe. Ngayon iti-test natin yung 9 volts battery. Yung selector mo dapat naka DC. Tapos ito 9 volts to, so i-select mo is dun sa 20 volts. Negative sa negative, positive sa positive. So yung reading niya is 3.8 volts na lang. Kung mabaliktad mo to, mayroong indicator na negative sign. Mga bro, ampere testing naman tayo gamit yung multi-tester. Gamit natin yung yung panang processor. Ito ay DC. Selector natin, ilagay natin dito sa ampere. So ilagay natin sa 10 ampere. So yung positive probe nya, yung negative common, yung positive nasa ampere max sa pangatlo. So testing na natin. Yung supply nya, yung positive is red, direkta natin, tapos yung ika-cut natin is yung negative. Doon tayo magsukat ng current. So salpak na natin sa 12 volts. So try na natin. I-direct natin yung negative probe nya sa output ng voltage. Input naman is positive. Ayan. Okay, iayos muna natin. So 0.17 ampere negative. So negative, try natin baliktarin para hindi mag negative sign. So si positive probe yung i-direct natin doon sa pan. Okay, testing ulit natin.
Ayan, 18.18 ampere. .18 ampere. Okay na. So yan, makikita din natin yung specification dito sa likod ng label nya. 0.18 ampere, 12 volts, 0.18 ampere. Okay mga bro, DC voltage testing naman tayo. Kailangan yung selector natin naka DC. So 12 volts yung test natin, dapat i-select natin 20. So meron siyang 12 volts, negative sa negative, positive sa positive lang, may polarity yan. Okay mga bro, resistance test na naman tayo. May pre-repair tayo dito ng 3 resistor. So yung selector switch natin, yung probe natin nasa ohms at saka common. Yung selector natin dito sa resistance mode, iset natin sa 20 ohms. Okay, 0.99 kilo ohms, 0.99. So nasa 20k siya, ibig sabihin 1k siya. So babaan natin. So babaan natin yung selector. Okay, exact na siya, nasa 1k na yung reading. 1k yung reading, 1k. Okay, almost zero siya. Nagsi 0 ohms. So mababa yung value niya. So babaan pa natin yung selector. Okay, may reading tayo na 0.6 ohms. So 0.6 ohms siya. Okay mga bro, continuity test tayo. So testing lang natin tong isang cord na tong continuity nya. Testing. So i-select lang natin sa beep test. So magbabuzzer siya kapag may continuity. So negative side, hanapin natin si negative probe. Okay, nagbabuzzer, ibig sabihin mayroong continuity. So sa positive side meron din. Okay, may continuity siya. So okay na.